Maayong adlaw mga igsoon. Amen. So, dalagon kayo ang Ginoo mga igsoon ining adlaw and bisan pa man sa mga panghitabo sa ato ang sa kalibutan, bisan sa ato ang palibot mga igsoon, padayon gihapon tang magdayeg ug magsimba sa tong buhay nga Dios. Amen ba? Amen. So sa di pa ta magsugod mga igsoon, let me read to you Matthew, from the book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 26. Kumuna kay nga bersikulo mga igsoon, but I believe nga kanang this is very significant sa karon nga panahon na. Verse 25, it says here, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than the clothes?" Verse 26, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or stow away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Praise be to God. And ako sa iad mga igsoon ang Philippians chapter 4 verse 6 ingon diri, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to the Lord, to God." We humans are frail and delicate. We easily get scared, feared, and even doubted. We always told ourselves mga igsoon, pinimitang mingon sa tong kaugalingon nga, tao ra man sad ko gyud, dali ra kong mahadlok, dali ra sad kong makuyawan. And true enough mga igsoon, yes, people like you and me are always prone to this kind of experiences. And wala siguro yung usa nato diri makaingon nga exempted ko ana sister, di jud ko mahadlok, di jud ko makuyawan. When we felt and see that things are falling apart, let us not forget that our God is sovereign and that He is above all the things in this world and even our current situations. And nagtuo kita pirmi mga igsoon na ang Ginoo nag-una na gid niya aning tanan. In Matthew 6:26 ingon didto, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or stow away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Muna question, mas valuable pa ba daw ta kaysa sa mga langgam? And yet, church, remember that Christ loves you and He died for you. Therefore, you are more valuable than any other things in this world. In all that is happening right now, in our lives, in our surroundings, even this crisis, this pandemic, we need to remember and we need someone to keep us, to hold us safely. And Jesus Christ is our only sure hope in this life. For those who know Christ, put your trust in Him and in Him alone. When all these things fail, mga igsoon, when all these things crumbles and shatters, God will still remain on His throne. And if you look around mga igsoon, no, you see fear of death and anxiety. Mahadlok ang mga tao, grabe na ang mga kabalaka, grabe lang hadlok. But let us not forget that there is someone we can always place our security in this life, and that is in Jesus Christ alone. So bisan pa man sa mga katalingban, mga igsoon, sa mga panghitabo karon, we all have the reason to worship our God. We all have the reason to thank our God despite nini mga panghitabo. And mo na mga igsoon that we are here, we are gathered because we want to glorify God, we want to honor God, we want to give God all the glory that He alone deserves, bisan pa man aning tanan. Amen ba mga igsoon? Praise the Lord. So let's just come before the Lord and let's rise from our seats. Hallowed be, O God. Indeed, Lord, You are most worthy of our praises and thanks, O God.
Lord, you are the God who will remain faithful, the God whose love will never fail to His people, O God. You are the God whose love will never change, O Lord. And we believe, Father God, we always believe in our hearts, O God, that despite that is happening in our surroundings, Lord, despite, O God, that is happening in this world, O God, we know, Father God, that you are with us and you will be with us, O God. Father God, walay rason nga muhunong kami sa pagsimba niya kanimo. Walay rason, Father God, nga muhunong kami sa pag-awit niya kanimo, Father, O God. Ug walay rason, Father, O God, na Lord mo, maglingkod lang mi, ug walay buhaton, Father God. Because we know, O God, that you are beyond these things, O Jesus. And Father God, right now, Lord God, we just want to exhort your name, Lord. We just want to lift up your name on high, O God, and put our trust in you, Father, O God. And we just want to magnify your name, O Lord. Father God, even if our hearts, Lord God, ang makasing-kasing, Lord, dunay kabalaka, dunay kahadlok, Father God, patudloi kami kanunay nga mututok diha kanimo, Lord, to turn our eyes to you, to fix our eyes to you, Father God, because we know, Jesus, that you are our sure hope in this life, Lord. That in this crisis, oh God, you are our security, oh Father. And we are secure in you, Lord God. We are secure in your love, O Lord. We are secure in you, Jesus. And Father God, wala mi rason nga muhunong sa pagsimba niya kanimo. Wala mi rason, Father God, na muundang sa pag-awit niya kanimo, Father, O God. And right now, Lord God, tagay lamig kalipay sa mong kasing-kasing, O Lord, nga mag-awit, magsimba, na mo ipataas sa mga kamot niya kanimo, Father God, because you deserve our praises. You deserve our glory, O God. You deserve the glory, Father God. Father God, we just want to lift up everything to you. We just want to honor you, to give you the praises, the thanks, O Lord. We thank you, Father, O God. We thank you, Jesus, and we welcome you in our midst, O God. We praise you. Thank you for your love, O Lord. Thank you for your goodness, O God. Indeed, Lord God, how wonderful is your love, O Jesus. And your love, Lord God, is wonderful. Your love, O God, is unfathomable. Your love is beautiful, O God. Yes, O God. Sinner been forgiven. Yes, O God. How has the rebel been made clean? All blinded eyes been made to see. How have the orphans been adopted? Who hated your love and run from grace, despised and rejected all your ways. How wonderful the Father's love, the Father's love for us. Yes, oh God, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Yes, O God, how wonderful
praise and thank you, Lord. You are our God who is our hope, our refuge, our strength, O God. Father God, we may not understand your ways, O Father God, but we put our trust in you, O Lord. We turn our eyes to you, O Father, O God, because we know that you are faithful. We know that you are good, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Thank you, O God. Yes, Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. yes, O Lord. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Yes, O God. We turn our eyes to you, Jesus. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious start! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his home. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold
your name. We magnify your name, Father. Your eyes Is on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, Lord. You call me to
because you are alive, oh God. You are alive, oh Jesus, and you are risen, oh Father, oh God. Indeed, oh Jesus, oh Lord. We just want to magnify your name, oh Lord God. We want to honor your name, oh Father. You deserve our praises, oh Jesus. We deserve our praises, oh God. For there is no one like you, Father God. You are the same God yesterday and today and forever, Lord God. You are will remain to be our God, oh Father God. You are unchangeable, Father. You are our unstoppable God and our unshakable God, oh Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. You are beautiful beyond description, oh Jesus. And how beautiful it is to be in your very presence, oh God. We just want to worship you. We can't stop to worshiping you, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Who compares to you? Yes, oh God. Who sets the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you, Who Lord? compares to you? Yes, oh God. No one. You bring the morning light, the hope of all the earth.
glorious God, oh God. Father God, thank you, Jesus. Thank you for your very presence in our midst, oh Lord. Thank you for filling our hearts with joy that comes from you alone, oh God. Thank you for the peace, oh God, in our hearts, oh God. We give you praise. We give you thanks, oh God. In Jesus Christ we pray. And we all say amen and amen and amen. Thank you, Father God. Praises to your name, Lord. Okay, praise the Lord. Maayong buntag kaniyong tanan. And dalaygo ng Ginoo niining taknaa sa kabuntagon na nakapadayon ta sa ato ang mga pagsimbag pagdaig sa Ginoo. And hinaot ko na magpadayon ta magbinantayon sa mga panahon na sama niini, especially na ang coronavirus man o grabe-grabe man gyud ini. And it needs na kinahanglan tang magbantay. So, atong ipaybalo lang sa tanan, especially kanato na kuan mo ay usas ka butang na ato ang i-cancel ato ang Sunday service kundili mag-recording lang ta o atong i-post ato ang web para lang sa ato ang atong panimalay magsimba ta o maminaw sa pulong sa Ginoo. And akong giauhag, especially ang mga papa, na hinaot ko na inyohang taga-agigayon na pundukon ninyo inyong mga bata every Sunday. Unya, magdungan mo og simba and pagpaminaw sa iyahang mga pulong. And so, naatay web makaigsuonan, and I hope na inyo nang pagalilion o inyong pagatanawon, and I hope inyong i-share sa ubang mga katawhan. Praise God. Now, this time, sa tuang pagatunan, magpadayon ta sa ato ang nasugda na series na ato ang gi-share last Sunday, and ato ning gitaga-aguluhan kining maong series 4Key HD Christianity. And last Sunday akong gi-explain nganong kini mao ato ang uluhan sa series kay ang simple lang na pagka gusto na kong ipaabot makaigsuonan kanato mao na sa panahon na sama niini, it is time for us mga Christian na mo-upgrade ta ng atong Kristiyanismo na kinabuhi, maklaro gyud kaayo sa natanan. Na diin, makita nato na ing-ani gyud ay ang Christian. Kanang klaro gyud ta ng mga Kristohanon. And mo inungdan last Sunday, nagisgot ta na may tungod sa salt and light. Na kining salt and light nato, na ding pagdawat nato ni Jesus Christ, ato gayud ning mapaklaro, ato gayud ning ikapamatuod sa makatawhan na kita maoy asin, kita maoy suga nining kalibutana, especially niining mga panahona. And so this time sad ako ning gipun-an makaigsuonan na kung gusto ta mahimong 4K HD na Christian, kinahanglan usa ka butang na characteristics o sa ka 4K HD Christian na secured siya sa iyang Christian life. Nakasiguro siya kinsa ang unsa siya sa iyang kinabuhing Kristohanon. Especially nakasiguro siya sa panahon na sama niini kinsa may iyahang angklahan na iyahang mapangayuan og tabang. Kaasa man nakaangkla ang iyahang kinabuhi in times like this. So muna na kinahanglan secured gyud siya pag-ayo niini. And akong nakita makaigsuonan na ang pinakanindot na verse na ako ang nakitaan, actually kinina chapter sa Psalm, morning assignment na ko sa tiya, and I was so blessed ni ini mo nang gusto na ko ning i-share ni ining kabuntagon. And it could be found in Psalm chapter 121, o ato ning dunganan og basa dinhi. Nagingon dinhi, a song of ascent. I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade in your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep
your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Magampo ta. Ginoo, naghangyo lamang ni Lord na sa panahon na sama ni ini tuguti o Diyos na kami mismong mga Kristohanon maghatag og pag-check up sa mo ang kinabuhi na masayod gayud mi Ginoo sa tinud-anay na kahimtang sa amo ang pagkinabuhi kung kinsa gayud ang tinuod na mong giangklahan sa mong kinabuhi. And gamita kining mga pulong Ginoong Dios na maghatag ka namog confidence, maghatag ka namog kadasig, especially sa time like this, Father God. Usa ni kabutang na nindot kayong pamalandungo na makahinumdum mi kung asa mi nakaangkla Ginoong Dios. Ug busa naghangyo mi Ginoo na ning kabuntagon, panalangini kining mong mga pulong, magministeryo ka sa matag usa ka namo Ginoo. Ug mao kining pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Now, nasayod ta makaigsuonan na usas mga problema sa ato ang panahon karon na naata ni ining gitawag na to krisis sa coronavirus na ni atakis ti buok kalibutan, niya nakita ta na nagkakuwang na ang mga frontliners na mo'y moatiman sa mga pasyente. Labi nang nagkadaghan. Kaya ang usa ka doktor na muatiman sa katawa sa kibaw na naa di ay virus, unya kung mahibawan naa, i-quarantine man po siya 14 days, so di na siya katrabaho. And ang uban, mahadlok na nga ni mo entertain sa mga nangasakit, kay tingali niya mutakod lang diha nila. And so, ni Ana, usas mga singgit, nagtanaw ko sa ato ang web na sa regarding sa coronavirus, ang ato sa dinilang sa Pilipinas, ang dito sa Luzon makaigsuonan, ang syagit sa mga doctor o nurses, mauna kuwangan kaayo og facility, kuwangan ta og tao, kuwangan ta og mga hinagiban na makaprotektar kanila. And para nila, nagimuhimo na lang sa ilang kaugalingon, unsaon pagprotektar diha nila. Now, hinumdumi ni, kung maglisod nga ni tagprotektar sa itong gagalingon, di ta kasiguro na maprotektaran di ay taaning mga supply na gihatag nato, maminus yun ang ato ang effectivity sa ato ang pagpanrabaho. Di ba? Kaya mahadlok man tang matapdan. So, usas mga butang makaigsuonan na mahimutang maisugon, mauna, mahibaw yun ta, na kining mga inagiba na giprovide mo ka nato, makaprotect yun nato. Ang atong mask, ang mga suit na isulob, makaprotektar yun ni. Usanas mga butang na importante yun kaayo. And ako ning nakita, the same rasad ni sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Kung dili nga ni ta makasiguro na ang atong angkorahan mo'y makaprotektar ka nato, then ang unang musod makaigsuunan ang fear. Muduwa na si mong una-huna. Magkanunay nagbalik-balik, oy, ikaw mo matakdan ini, maunsa ka, lakalisod na ba ani? Especially na ang ato ang mind at this time, sige tagtanaw sa mga news, tanaw tas basa tag mga news, and it pollutes our mind na muhatag ni og fear sa ato ang kasing-kasing. Muhatag ni sa atong pagkinabuhi, uratag unsecured ka ita. And sometimes, magdagtas Ginoo, pero kuyawan ta na, well, nindot kang Ginoo, but kung kita na naginusara, muabot ng mga kahadlok nga rika nato. And muna makaigsuonan na gusto na ko ning i-revive nato na ang ato ang security, ato yung ma-check na secured ba gyud ta sa ato ang kinabuhi. Nakaangkor ba gyud ta diha sa Ginoo. Sama sa usa ka awit na nag-ingon, will your anchor hold when the storms of life come in? When the clouds unfold, the winds of strife. And so, muna makaigsuonan na kung ato nang ipangutana na awit, muna kining Psalm 121, usa ni ka nindot kay pamaagi na mo check sa ato ang kinabuhi. Na diin atong makita makaigsuonan kung asa gyud ta nakaangkarahi. And kung atong sugdan ng verse 1 sa Psalm 121, ang word na primero nimong makita ni ana mao ni. Nag-ingon ang psalmista, I will lift up my eyes to the hills. And kining maong verse makaigsuonan, dagan ang mga tao na nagtuon ni ini, lahi-lahi ang ilang panglantaw. Lahi-lahi makaigsuonan ang ilang nakita ni ini.
Naslay mga lahi-lahi ang ilang interpretation, laktod pagkasulti, in a sense, kung unsay but pasabot, aning, I will lift up my eyes to the hills. So, naitulog ka mga interpretation na ako ang nakita, na gusto lang ako ning i-share, kay kining tulo, aplikar ni sa tanan. Unang butang makaigsuonan, ingon ning usa ka salmista, pag ingon niya rin, I will lift up my eyes to the hills, para niya, nagisgot ni o nag-imply ni comfort and security. Nang ano nag-imply mo ni comfort o security para niya? Kay sumapa niya, kung iyang itanawon ang mga bukid, puting dakuas bukid. Unya, kung tuwa ka dito sa tumoy sa bukid, magtanaw ko sa ubos, klaro gyud kayo, hurag imong nakita unsay pangitabo sa ubos. Now, according sa nagsuwat ni ini, according sa interpretation, ang usa kuno ka tawo nagtanaw sa Ginoo na labihang dakuha sa magbukid who is in control of everything. Na diin ang tanang butang na nakita, wow, encompass sa gyud sa mga butang. And mo na makaigsuonan na kung magtanaw ka ni ini, imong makita ni ana na ma-reassured ka tungod sa kadako sa Ginoo, ma-reassured ka makaigsuonan that we have a all-powerful and a controlling God. Muna na ang King James Version, wa na niya butangi og question mark, dili pangutana. Muna niingon ang King James Version makaigsuonan sa iyang opening word, I will lift up my eyes unto the hills, from where cometh my help? So, iyan ang dili na question. Siya nag-lift up ako sa mga mata nga sa kabungturan o ang akong tabang diha magagikan. So, para niya, ang iyang tabang asa magikan? Naa sa Ginoo. So, nindot kayo ning mong interpretation na iyahang gihimo. Ang ikaduhang makaigsuonan na interpretation, usahay ka disturbing, pero naa ni gamay na kamatuoran. Di lang ka may tinuod ni, especially ang Psalm 121, wala kakibaw kung kinsay author. Moses ba? David ba? Ang uban, nag-expect ng author ni ini na suwat ni panahon sa nila ni Elijah. So, sa panahon nila ni Elijah, kini na interpretation is correct. Na unsa may ni interpretation? Ang interpretation is more disturbing. It has to do with the practice of idolatry. Na nagisgot din ni and musigo ni sa panahon ni Elijah. Di ba kinumdum mo sa panahon ni Elijah? Ang mga katawhan makaigsuonan unsa man nibiya sa Ginoo. Unya nagsimba sila og Baal. Unya makita nimo na kining mga pagan religious belief ang ilang mga altar naas mga bukid. Tuas lamang adto dito, naa dito sa mga bukid. And so, kining maong interpretation, niingon din mo kining maong salmista, pagtanaw niya sa mga bukid, nakita niya ni mga idol, mga idol na mga gitawag na to, mga idol worshippers. So, nangutang na siya siyang kugalingon. Siya, asa man magagikan ang ako ang tabang? Where does my help comes na puro naman ni sila magsisimba o dili tinuod na Diyos? So, asa man magagikan ang akong tabang? Muna makaigsunan, second interpretation, it could be true. Kung naagas panahon ni Elijah, nakita mo ang kadautan sa mga tao. Unya, napasulabi na ang laing-laing mga Diyos-Diyos. Andin mo yung Lord, asa man ang akong tabang magagikan? Napuro naman ni mga Diyos-Diyos na dili na mao. So, mo na second interpretation. Ang ikatulo na interpretation makaigsuonan, nag-introduce ni og element of peril. Kay kining word asam of ascent, sa tuwa pa padung sila dito, mubiyahe sila paingon dito sa Jerusalem, sa tabernacle, sa temple. Nahibaw na ta na kung mubiyahe nga ni ta, wag kita kibaw unsay naas unahan. Samaran na ni ato ang kahimtang karon. Wag gyud ta kahibalo o kanus amo undang ning coronavirus. Wata kibaw unsay mahitabo nato sa unahan. Wata kibaw kung mabalik pa bas na normal ang tanan. So di na to mahibawan, and daghan kay mga peligro pang panghitabo, di ta kabantay sa mga panghitabo.
And so, muning na kining salmista, nihayad siya dito sa langit at sa bukid, nagtanaw siya dito sa Jerusalem, nagtanit siya sa Ginoo, asa man magagikan ang ako ang tabang. Where does my help come from? And so, ang nakanindot ni ini makaigsuonan, kining tulo ka mga interpretation, bisan asa pa imong pilion ni ini, o sa ragyod ang mensahe. Nangutana, asa man gikan ang imuhang tabang. Bisag unsa pa na ang imong kahimtang, bisag unsa pa ng sitwasyonan naa ka, ang pangutana makaigsuonan, asa man ang imong tabang magagikan. Asa man ka nakaangkorahi. Asa man dapita nakaangkorahi kanang imuhang gituohang makatabang nimo. Mao may mensahe na gustong ipaabot ni ini. And mo ni makaigsuonan na ato ning makit-an na pwede nato ning gamiton nato as a checker na ma-check nato tong kaugalingon kung asa man gyud ang atong angkorahi magagikan. And mo nang naitulo ka pangutan na gusto na kong i-appeal ni ining kabuntagon. Ang tulo mao ni, where your anchor is, asa man ang imong angkorahi? How's the track record of your anchor? In what way your anchor protects you? So, muning butangan na gusto na kong ato ang makitan. Una, tanaw na to ning i-check na to where our anchor is. Asa man ta nakaangkorahi? Asa man nakaangkorahi ang imuhang kinabuhi? Asa man nimo nakasangat ang imuhang kinabuhi? Kay especially dinis ato ang verse na itong gibasa makaigsoon, nag-ingon man dinhi, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? And verse 2, nag-ingon, my help comes from the Lord, who made heaven and earth. So ang question makaigsuonan sa salmista, asa man magagikan ang ato ang tabang? Ug sumapan sa salmista makaigsuonan, iyang gi-check yung kagalingon siya, my help comes from the Lord. Ang akong tabang asa gikan sa Ginoo. And not only ni ana makaigsuonan, muna'y pangutana na angay na itong ipangutana sa ato ang kagalingon. Asa man gikan ang ato ang tabang? Asa man nato gikaangkorahi ang ato ang mananabang namutabang nato? Kinsa may atong gisang-atan ni ana? And din ni makaigsunan ang pangutana, is He the Lord? Kaya ang salmista niingon man siya, my help comes from the Lord. So ang question, is He the Lord? Nagisgutan din ni sa salmista. Na kining atong tabang magagikan diha sa Ginoo. Nung anong gusto mo nako nang ipaabot? Kaya sa panahon na sama ni ini mga kaigsuonan, sa panahon na ingon-ani na sitwasyon, makita nato na ang ato ang tabang di ay, kung di nato i-check, dili di ay sa Ginoo. Usahay ka atong, kung ato ng kining sitwasyon na sama ni ini, usahay ang atong tabang, muni magpatinaw nato, na dili di ay ang Ginoo usahay mo ato ang gitaga, ato ang gisang-atan sa ato ang angkla. Na mo atong giingon sumapa sa salmista, my help comes from the Lord. Ang usaw mo ito pagkaibaw na dili. How would we know that the Lord is not your anchor? Unang butang, ginanta mo layo sa mga krisis sa kinabuhi. Pag-abot sa inkob, pag-declare makaigsuonan na mag-quarantine, sa dihang ni grabe na ang virus, kinsa may imong gilantaw makatabang nimo? Una sa tanan. Unang question. Asa man ka nakakita? Nilantaw ba kas gobyerno na to? Nitanaw ba ka, uyat ang atong gobyerno makahimo ni ini? Muna sige kag monitor sa mga pamaagi sa gobyerno. Unya tungod kay napalpak man ang gobyerno, naman sila mga sayop ng gipambuhat sa naglisod man pud sila. And sometimes magbagulbol ta. Sometimes magsigitag bagulbol sayupan nato ani ay di ni mao ilang gibuhat. Isultihan lang mo nako. Magsige nga tagbagulbol sa tong gobyerno. Nagpakita ng imong pagsalig ang imong angklahan nang hinalig ka sa gobyerno.
Kaya kung ang Ginoo pa imong gisaligan, di ka magsalig sa gobyerno. Ang imong tan-awon, ang Ginoo. Bisag napakyas na natong gobyerno, mangayo kag tabang sa Ginoo, natabangan na natong gobyerno, na matulid na sila. Dili og magsigig tira sa gobyerno. Asa man, WHO? Hoy, nanay mga vaccine, nanay mga gitambal na mga kuan mo, naganahan kay tamo, mo repost anang mga butangas na sa tambal, na antiviral na nakita, na tambal na nakita. Yung mo build up sa atong pagtuo, yung ninduta diyan kay naanas, di na tamahadlok matakdan, kay mukatumaran taning tambala. Asa man tabang nimo? Is it in the Lord? Or pag-quarantine, unsa man karon ang imuhang gibati? Unsa may primero nimong gilili? Nawa kay trabaho pila ka buwan? Imong kwarta? Imong security na sa trabaho? O imong security na baka sa imong pamilya? Basta na akong pamilya, okay ra ni. O nabaka sa imong investment na nanghagba na karon. And so, ni ana makaigsuunan, mahibaw gyud ta sa question. Where does your help come from? Is He the Lord? Nagiingon sa Salmo. Kay sumapa sa Salmo, siya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Wow! Usay ang pagtawad, siya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Para niya makaigsuunan, para sa salmista makaigsuunan, ang iyahang tabang nagagikan, dili sa ordinaryong mga butang, kundili sa magbubuhat kayo sa langit o sa yuta. For the psalmist makaigsuunan, iyang nakita na there is only one who is omnipotent, omnipowerful. It is God. Ug mo na iyahang manatabang. Og diha niya gikasangat ang iyahang angkla makaigsuonan diha sa maong magbubuhat sa langit o sa yuta. In munang question na kanunay natong balik-balikon sa tong kaugalingon. And munay mga pangutana na kanunay gyud natong tan-awon makaigsuonan. Na diha gayud sa Ginoo nato maangkla kay siya ang magbubuhat sa langit o sa yuta. And muna makaigsuonan, kung gusto ta mo dwell diha, kung gusto ka na siya mo ay imuhang angkla, you have to dwell on His protection. You have to dwell on the Most High God, the Almighty God, the God that is great in grace, the God that will provide our needs, the God that is called Elohim, the Creator God, Creator of heaven and earth. And muna'y primerong checker makaigsuunan na angay natong tan-awon. Where does my help comes from? Does it come from the Lord, the maker of heaven and earth? Muna'y nindot ginuway, if you hold on to it, ng imuhang angkla na aday sa Ginoo, you're secured. Why? He's the maker of heaven and earth. Muna makigsunan, na ikaduhang chika aron na mo-build up sa tong faith. Ang ikaduha mao ni, check the track record of your anchor. Yes, ang imong anchor is the Lord, the Creator of heaven and earth. Ang pangutana, unya, mutabang gyud ka na siya. Unya, imong pangutana, faithful ka na siyang mubuhat sa iyahang mga gingbuhaton. Yes, he has the power. But faithful ba na siyang mubuhat niya na? Mag-unsa man ang maker of heaven and earth, and then he's not faithful in doing those things. So, morning track record natong tan-awon sa Ginoo. And morning na kanindo, tanawa makaigsuonan. Verse 3 and 4. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. So, imagine na makaigsunan, ikaw mo'y nag-journey kasi mong kinabuhi, risky kayo ang panahon. Daghan mga aksidenteng mahitabo. Di ita muna kung ngayon, usalang kasipyat na to aning coronavirus, mabinantayon ta na atay social distance naghihimo.
Pero usa lang ka butang na nakakupot ka sa usa ka kamot ni ana. Unya kanang kamutan ay virus, wag gyud ka kibaw. Maunsa ka. Usa lang ka sipyat. Nakatubang kag tao na diin naadi ay nakatubangay mo. Patay ka. Papangutana, makaprotektar ba nga itong angkurahe? Kung saan man nato na, mo na assurance na gusto natong makitaan. Pero na yung butang may kayo sa unan, nindot kayo, ano man verse 3, He never slumber. Ang atong magtatabang, the one that will help us, dili gayud magduka-duka. May pamudiha dukaon, ang Ginoo di gyud dukaon. Di gyud siya dukaon makaigsuonan. Kanang word slumber nagrefer na og slight sleep kanang bisan lang kagamay lang lagi ana ba? Wa gyud na sa Ginoo. Di gyud siya makaduka and makaigsuonan hinumdumini. Ang Ginoo is always been watching over you. Di ba na nindot makaigsuonan? Maglakaw ka, secured ka, tungod kay ang imuhang angkorahe nakaangkla sa Ginoo na magbubuhat sa langit o yuta. And then, ang iyang track record nagingon, di ni siya matuog. Nagsige yun siya, bantay ni mo. All throughout sa mong kinabuhi, gibantayan ka, kada second, bisag natuog na ka, nagmata siya, nagbantay siya dyan ni mo, nagatiman siya dyan ni mo, nagbantay siya sa imong mga lakang na di yung ka matakilpo. Imagine na, kanang maglakaw ka, makaigsunan, na panahon matakilpo, rin yung ka, wakakibaw nga matakilpo ka. Patosay gyud sa Ginoo. Sa bantayan tanya ni ana. In spite niya na mabutanga, di nga ni siya matuog. And unsa may ebidensya niya na di siya na iya nang nabuhat makaigsuonan. Muna sa verse 4 nindot kay ng word na ipulong daningon, behold. Di ba? Pag niya, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Pag verse 4 makaigsuonan ningon, behold. Unsa man ang word pasabot, ang laing word, ang laing pagpasabot anang behold siya, indeed it is true. Tinuod ni. Dili ni BIBI, dili ni istorya, tinuod ni. Ano sa ebidensya ng tinuod ni? He who keeps Israel will never slumber nor sleep. Tiba mo sa Book of Ascent, gikan sa 100 and 130, mo nang na-premier Book of Ascent, karon pa kakita sa word na Israel. Diha. Na he who keeps Israel will never slumber nor sleep. Unsa may punto sa Ginoo ani? Siya tan-awa. Tan-awa giunsa nako ang Israel pag-atiman. Nakakita ba mo na makaingon ba mo nakatuog ko? Siya wa. Now, balik ko na ito gamay ang reviewon na ito ang history sa Israel. Dito sa Egypt, they were been protected by God. Gidasa sa land of Canaan, na-establish sila, dagas lang kaaway, anyet kanunay silang mudaog. Gahit kay silang mo rebuildi sa Ginoo, anyet God promised them a nation. Niabot ang panahon na musupak yun sa Ginoo, anyet tinuod, nagipanis na sa Ginoo, but with a purpose. Gibalik sila sa Ginoo sa nasod. Na-establishar sila. 70 years na ito sa Babylonia, pero nabalik gihapon sila. Ano yan ang panahon ni abot makaigsuonan ng saad sa Ginoo na nawa dito sa mapa. Kung matikod mo, atong mga before 1948, Israel was not in the map. 1918, gisaaran sila sa England na amo gyud mong himuong nasod. Wa gyud na mahitabo. Tungod sa pressure sa mga Arab. Di gyud na mahitabo. Niabot na lang ang World War II. Pila ka Hudiyo nangamatay? 6 million. Yung moingon kasi mong galingon. Kana daybad, wa man lati manas Ginoo. Nasayop ka. In spite sa trabaho sa kaaway, kibaw ba mo makaigsuonan? Tanawa ang history. Ang demonyo, ang aim sa demonyo is to destroy Israel. Pila kay gayon sa panahon ni Esther. Diba? Mordecai, nag-risk na. Gusto yun niyang gubon. Dili lamang ni ana, daghan kayo mga aksyon, daghan kayo. Karon si Hitler magigamit sa yawa. Iyang gipamatay ang mga Hudiyo.
Pero tanawa, unsa ka powerful ang Ginoo, wa gyud matuog. In spite ni anang butanga, ang kadautan ni Hitler, nakahimo pang blessing sa Israel. Kita mo nga, no? Kay kung wa to mahitabo ang World War II, dili maka-action ang United Nation magkayusa na ato ang butaran na ang nasod sa Israel mahibalik sa mapa. Gani ang katapusan ni butar na nakapadaog kitang mga Pilipino. Atong vote si Romulo mo inibutar adto munang nanasod na sila. And the prophecy ang saad sa Ginoo continues na mahituman gayon. Ako di man kumutuo na kining COVID gikan sa Ginoo. Di man nga na ang Ginoo ka salbahis. Nagtuo ko gikan magyuni sa demonyo. Yes, God permitted it. But I believe He never slumber. I believe na nagpadayon gayud siya, He never slumber and sleep. Na siya'y plano ni ini. Nabisan ang plano sa yawa, matuis na sa Ginoo for the glory and for the good sa ato ang mga katawan sa Diyos. Muna makaigsuunan, ug magtanaw lang tag track record, makaingon gyud ta, God never sleep nor slumber. Muna makaigsuunan, imo ning makita pasensyoso kay Ginoo, kibaw siya siyang gibuhat, wa siya masipyat. Si C.H. Spurgeon mo niyang gisulti, God is never asleep in a sense that He ceased to consider us. You and I, in thinking of one thing, often forget another. But it is not so with God. He is so great that His center is everywhere, and His circumference is nowhere. And you, dear brother or sister, may be the very center of God's thought, and so may I and all His redeemed may at the same moment have His thought fixed upon each one of them. Wow, nindot kayang gisulti ni Spurgeon, di ba? So, wa gyud matug ang Ginoo. Gi-fix na niya. He has a purpose for you. In spite na ni mo na makaigsuunan mo bitaw ng ang aim nato sa ato ang series. In spite ni ining maong circumstansya, a Christian could be used by God mightily. Muna kinahanglan gyud ta mahimong klaro, mahimot ang HD sa ato ang kinabuhi. Why? Kung i-check na tong track record sa tong Ginoo, naa gyud. So, munang ikaduha na to na chika. Primero, asa man nakaangkla tong kinabuhi? Well, nakaangkla diha sa Ginoo. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Ikaduhang butang na ato ang gitan-aw makaigsuunan, masaligan ba ka ang Ginoo? Yes, He never slumber nor sleep. Iya pang gipakita, giunsa niya pag-atiman ang Israel. Ang ikatulong pangutana o last na pangutana na gusto na kong ipangutana, kibaw man ko mo-protect ang Ginoo, kibaw man ko naan niya, ang pangutana nako unsaon man ta pag-protect sa Ginoo. Karon unsaon man i-check how the anchor protects us. Unsaon man ta pagprotektar niya? Unsaon man pagprotektar sa anchor nato? Na mo'y magbubuhat sa langit o sa yuta. Muna verse 5 to 8 nindot kayo. Nag-ingon siya dinhi. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. O sa giingon din sa salmista magkaisan, ang verse 6 ingon, He protects you from the known and the unknown source of problem that attack you. So di na ito makibawan, pero protektaran ta sa Ginoo. Kung mga sipyat mata, protektaran ta sa Ginoo. And muna yan siya, He protects you from evil. Verse 7. Yes, gamito ni sa demonyo. Muna makaigsuran, gusto na ko ning ipaabot. The only way that ang demonyo maka-infiltrate na itong mga Kristohanon, di mata-exempted mga sakit, the only way na maka-infiltrate ang demonyo na ito, kiba mo asa? Sa itong utok. Ang warfare na as ato ang utok. Muna makaigsuunan kung naa may usa ka butang na imong ipaslak sa imong utok, paslaki na sa pulong sa Ginoo. I-hold on na sa angkor na I have a God who is maker of heaven and earth.
Ibutang na kaya na sa Ginoo. Kay naagyo diha magduwa makaigsuonan ang yawa. And nga na musud ang doubt, diya musud ang fear, diya musud makaigsuonan na usay magunahuna na ka unsa kay may tabo niini, ang evil mo attack diha nimo. And mo nung verse 7, yan din, like niya, He guards your soul and your ways. Giyahan pa nga itong ato ang kalag o nga ato ang mga agianan. Now, kung sumaybot pasabot aning tanan, Brad, na klase na protection. O sara ka kakasulti, mo ning gitawag na ko by divine protection. Kita makaigsuonang mga Kristohanon, remember these things. We are protected by God. How He do it? Divine protection. Wow. And I tell you, kanang divine protection makaigsuonan, igo na supisente na mo atiman nato. Munang verse 6 imong makita na, the Lord is thy shade. Siya may maglandong diyan nimo. He surrounds His people. Naagyo ng Ginoo nag-surround. And di lang mo na ibutang lang gibantayan lagi ko sa Ginoo. Ay lang sa pag-abusa sa pagbantay sa Ginoo. Gibantayan ka sa Ginoo. At the same time, ang ato ang responsibility. Mo bitan ng atong gi-cancel ang ato ang service kay responsibility na to di gyud ta kahimo og social distancing dinis ato ang service kay gamay atong lugar. Mo na kinahanglan atong i-cancel. May laging ani ra kadaghan na. And muna makaigsunan imong makita na igo gyud ang protection sa Ginoo. The Lord is thy shade. Magprotektar sa kanato. And ang bisan unsa pay attack sa yawa, naa niya protekta. Nya nganong sufficiente man upon thy right hand. Naang yang kamot. Mao gyud mo atiman, mayang kamot, mao gyud ang mumugiya. And muna makaigsunan ang divine protection sa Ginoo nato sufficiente. Ang divine protection sa Ginoo nato na shield makaigsuonan, tagaan tanyag shield na diin ang open attack dili makayo ang sun dili makapagod nato na shield. Na protection makaigsuonan na iyang giyan ang divine protection bisan paglinglahon ta ilaron ta siyawa, He will protect us. Na protection sa Ginoo makaigsuonan. Sa ako nang gikaingon na against the evil one. And bisan pa niining mga butanga, ang protection sa Ginoo mo overshadow ka nato sa quietness sa ato ang panimalay. Mo na siya in thy coming in and in thy coming out. Ang protection sa Ginoo. Gani bisan pa sa ato ang paggawas aning kalibutan na, we are protected by God. Kibaw man ko na magsita gunahon og kamatayon mahadlok man ta, di ba? But in spite niya na hinumdumi, you are loved by God. You were created to be with God. Ang iya lang giprotektaran na sa panahon na sama niya na dili ta mahulga sa yawa. Dili ta malisang, kundi we have confidence ng atong anchor makahimo nining mga butanga. Ang atong anchor makabuhat niini. If time comes, kuwaon tas Ginoo, we'll be safe. More safe than ever. Kaysa atong panahon na naakaron. And muna makaigsuonan, kining maong salmista, nagpakita lamang siya na gani ang yan from this time forth and even forevermore. Wow. If the Lord is your anchor, ang protection sa Ginoo, ang yang divine protection, from this time forth and even forevermore. Okay, ko, wow. What a God we serve. Pero unsaon man nato ni pag-apply sa itong kinabuhi? Unsaon man nato ni na masulod ni sa itong kinabuhi? Muna mo balik ta, makiksona sa endis, mo balik yutas pangutana, pagingon, is the Lord your anchor? Ang Ginoo ba gayud mo'y imuhang angkorahi? Tinuod bagyod ang Ginoo mo imong kuray. Muna makaigsuonan, gusto ko klaro ta niini, HD ta niini, 4K ta niini na butang. Is the Lord our anchor? Kaya ato ning klarohon, kaya ato ning ipakita. Kay kung dili makaigsuonan, I think it's time for you. Kung naminaw man ka niini, it's time for you to check. If the Lord is not your anchor, it's time to make Him your anchor.
And the only way you could make it is to bow down and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. That you will turn over your life. Ay tanbuk ang kinabuhi mo, ika-turn over nga na niya. Imong gidawat ang iyang gibuhat diya sa cross. Na siya nagpakamatay dito sa cross. Alang nimo, alang nako. Nang kita makaigsuonan na nakadawat na pero why clear ang ato ang gibarugan. It's time to reassess sa ato ang anchor. Ang Ginoo bagyod ang akong angkorahi. Siya bagyod mo ako ang gikawita ni ana. Kay ko ang Ginoo mo imo angkorahi. You are in the safe place. Muna makaigsuonan. Kitang makastuhanon gusto tang mahimong part sa buluhaton sa Ginoo in time sa crisis na sama ni ini. But sometimes mahadlok ta. Kaya wata kibaw sa imo abot nato. Muna magbinantayon nga nita. That's our responsibility. For na mga panahon na di ginato kalakayan na mga atake siyawa. But if the Lord is our anchor, we are protected by divine protection. And muna'y nakanindot. Amen? And I hope makita ni nato as we continue ni ining ato ang panahon na sama ni ini. May we continue na ato ang i-revive itong kugalingon. Kinsa man ako ang kurahi. Siguro atong buhaton ni sayos buntag, mata na ta, where does my help comes from? And atong i-poison na atong mind sa Word of God. Atong i-saturate atong mind sa pulong sa Ginoo. Aron ka ng mga pulong sa demonyo, dili kasulod. That we know and we're secured that we are being protected by God. Why? Because our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Atong idukot ng mga ulo. Hallelujah, Lord. Ginoo, you have given us the assurance na ikaw gayud ang Ginoo magprotektar kanamo. Because ang among angkor Ginoo among gikabutang nganha kanimo. Wa mi kay bawon sa sitwasyon pa moabot sa unahan. Wa mi kay bawon sa payugma na panghitabo. But one thing we are sure, you neither sleep nor slumber. Nag-atiman ka kanamo. O ikaw nagpadayon pag-atiman kanamo. Lord, ang akong pag-ampo Ginoo ining kabuntagon. Panalangini ang mga katawhan na nakadungog nining imong mensahe. Gamitan niya as instrument na ilang ma-check ang ilang kaugalingon. Na tinuod ba gayod na ikaw mo ilang anchor. Aron ila kining ma-revive, Father God, and they may know that their help comes only from the Lord, the maker of heaven and earth. Lord, I pray, may your protection continue to be upon everyone, especially upon this church. May you continue to provide everything the church needed. May you supply all the needs, Father God, the church need at this time. And Lord, we pray that when the time comes that we could gather back together, may your name continually be exalted more and more as we could worship to you, Lord. Mas mo grabe pa hinuon, Father God. Ug salamat ni ana Ginoo. Salamat ining kabuntagon. Use this, Lord, for the glory of your name. As I commit everything to you, everyone, Lord, bless. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Mayong buntag kaninyong tanan. And God bless you. Ako mo ibalik sa tuang worship leader. Amen. So, praise the Lord mga igsoon. No? Ninot lang kayo nga pamalandungon ba? Ninot kayo nga pagpahinumdum bitaw nato kung asa gyud ay nagikan ang atong anchor. And we are sure mga igsoon that our anchor comes from the Lord. Our help comes from the Lord. So let's continue to worship our God. And let's sing that song, Turn Your Eyes. Indeed, Lord, we turn our eyes to you. Turn your eyes upon Jesus. Look fully in His wonderful face.
redeemed in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious thought, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. To You we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Indeed, O God. Father God, we only turn and fix our eyes to You alone, O God. You are our anchor. You are our hope, O Father God. And in You, Father God, we, Your children, are secure. We thank You and we praise You, God, for the word. Thank You for reminding us, O God. Thank You for comforting us, O Father God. We give You praise. We give You thanks, O God. And we pray, Father God, that You will keep Your people, O God.
Amen and amen and amen. God bless you.